Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagmamahal? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng pait at pag-asa. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso. Ngunit hinding-hindi na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang pag-ibig na inakala mong bubuo sa iyong pagkatao, ang siya palang wawasak sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan? Maingat na inilapag ni Dalisay ang dalawang mamahaling pinggan sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Kumikislap ang mga kubyertos sa ilalim ng dahan-dahang umiindap na ilaw ng kandila na sinindihan niya sa gitna ng mesa. Sa hangin ay nanunuot ang mabangong amoy ng paboritong pagkain ni Marco, ang espesyal niyang kalderetang baka na ilang oras niyang pinalambot. Ito ang gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo. Isang gabing dapat ay puno ng pagmamahalan at masasayang alaala. Napangiti si Dalisay habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. 3 buwan. 3 buwan na ang anghel sa kanyang sinapupunan. Isang biyayang matagal na nilang hinintay. Kaninang umaga lang, sa kanyang check-up, ay unang beses niyang narinig ang malakas at mabilis na tibok ng puso nito. Ang lakas ng heartbeat niya, Mrs. Aguilar. A very healthy baby, sabi ng doktora sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, dala ng labis na galak. Ito na ang kukumpleto sa kanilang pamilya. Ito ang magiging simbolo ng pagmamahalan nila ni Marco. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Agad na bumuhos ang pananabik sa kanyang dibdib. Si Marco, nariyan na siya. Mabilis niyang sinuri ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang pulang bestida, ang manipis na kolorete sa kanyang mukha. Gusto niyang maging perpekto para sa asawa ngayong gabi. Ngunit habang paakyat ang mga yabag sa hagdanan, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi iyon ang masiglang mga hakbang ni Marco kapag sabik itong umuwi. Ang mga ito ay mabibigat, tila pagod at walang buhay. Bumukas ang pinto ng kanilang silid at iniluwan yun si Marco. Nakalawit ang kanyang kurbata at gusot ang mamahalin niyang suit. Ngunit hindi ang itsura nito ang nakakuha ng pansin ni Dalisay, kundi ang blangkong ekspresyon sa mukha nito. Wala ang nangiting laging sumasalubong sa kanya. Marco, mahal, bati niya. Sinisikap na itago ang bahagyang pagkadismaya. Happy anniversary. Naghanda ako ng hapunan. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos ay sa lamesang maayos niyang inihanda. I'm tired, Aize. Maraming nangyari sa opisina. Walang init ang kanyang boses. Lumapit si Dalisay para kunin ang briefcase nito. Naiintindihan ko. Kaya nga nagluto ako ng paborito mo para gumaan ang pakiramdam mo. Ngunit imbes na hayaan siya, iniwas ni Marco ang briefcase at inilapag iyon sa sahig ng may kalabog. Nagtungo ito sa aparador para magtanggal ng damit, tila hindi napapansin ng kandila, ang mga bulaklak o ang babaeng naghintay sa kanya ng buong pananabik. Isang malamig na kurot ang naramdaman ni Dalisay sa kanyang puso. Ganito na sila sa mga nakalipas na linggo. Laging pagod, laging abala, laging may dahilan para umiwas. Marco, tawag niya sa malambing na tinig. Hindi siya susuko. Kahit saglit lang, let's celebrate. Para sa atin. At para sa baby. Bahagyang natigilan si Marco. Humarap ito sa kanya at sa isang saglit ay nakita ni Dalisay ang Marco na minahal niya. Ang Marco na puno ng pagsinta. Ngunit kasing bilis ng isang kisap mata na wala rin iyon at napalitan ng pamilyar na pagkairita. Alright, fine, sabi nito. Tila napipilitan. Magbibihis lang ako. Kahit masakit, ngumiti pa rin si Dalisay. Ito na muna. Baka pagod lang talaga. Baka bukas, babalik na ulit sa dati ang lahat.
Pagkatapos ng ilang minuto, naupo na sila sa hapag. Pinagsilbayan si Marco ng kanin at ulam. Tahimik itong kumain, bawat subo ay tila walang lasa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinatong sa tabi ng kanyang pinggan. Ang screen ay madalas na umiilaw. "Pasensya na. May inaantay lang akong importanteng email mula sa board," sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Pinilit ni Dalisay na huwag itong pansinin. Pinuno niya ang katahimikan ng masasayang balita. "Narinig ko ang heartbeat ng baby kanina, Marco. Sobrang bilis. Sabi ng doktora, napakalusog daw niya. Gusto mo bang pakinggan ang recording na kinuha ko?" Inangat ni Marco ang tingin mula sa kanyang cellphone. May iritasyon sa kanyang mga mata. "Maybe later, Aisay. Pagod talaga ako. Pwede bang kumain na lang muna tayo ng tahimik?" Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na bubog na tumusok sa puso ni Dalisay. Ang pinakamasayang balita ng buhay niya ay isinantabi na parang isang walang kwentang bagay. Tumango na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain, ngunit ang bawat subo ay tila buhangin na bumabara sa kanyang lalamunan. Nang matapos sila, si Marco ang unang tumayo. "Salamat sa pagkain. Matututulog na ako." Mabilis na tumayo si Dalisay at lumapit dito. Sa likod nito, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. "Hayaan mo akong masahihin ka para mabawasan ang pagod mo." Bahagyang nanigas ang katawan ni Marco sa kanyang pagdampi. Ngunit bago pa ito makaiwas, isinubsob ni Dalisay ang kanyang mukha sa likod nito. Niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa may kwelyo ng kanyang mamahaling polo, naamoy niya ito. Hindi ito ang karaniwang pabango ni Marco, naamoy sandalwood at leather. At lalong hindi ito ang kanyang pabango. Ito ay matamis, ngunit may halong anghang. Amoy bulaklak na hindi niya kilala. Amoy ng isang babae. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa balikat ni Marco ay nanigas. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. "Marco." Nanginginig ang kanyang boses. "May bago ka bang pabango?" Humarap ito sa kanya. Ang kunot sa noo ay mas lumalim. "Ano nang sinasabi mo? Pabango ko to. Baka kung ano lang yang naaamoy mo dahil sa pagbubuntis mo." Isang kasinungalingan. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ang mabilis na pagtanggi. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling ito. "Matulog na tayo. Inaantok na ako," sabi nito. Tinalikuran na siya at pumasok sa banyo. Naiwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng silid, napapaligiran ng mga palamuting para sa isang selebrasyong hindi kailanman nangyari. Tiningnan niya ang natirang pagkain sa mesa, ang kandilang unti-unti nang nauupos. Ang perpektong gabi na pinangarap niya ay naging isang malamig at malungkot na bangungot. Nang gabing iyon, nahiga siya sa kama na malayo ang distansya sa asawa. Nakatalikod ito sa kanya. Ang paghinga ay malalim at kalmado. Isang pagkukunwaring mahimbing na ang tulog. Habang si Dalisay naman ay dilat na dilat sa dilim, pinakikinggan ang pagtibok ng sarili niyang puso na puno ng pagdududa at sakit. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang katahimikan ng kanilang mansyon ay nakakabingi. Sa kalagitnaan ng hating gabi, habang nakatitig siya sa kawalan, isang mahinang tunog ang bumasag sa katahimikan. Beep. Galing yon sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Sino naman kaya ang magte-text sa kanya ng ganoong oras? Kinapa niya ito at binuksan ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Wala itong salita. Isang litrato lang ang laman. Nang mag-load ang imahe, huminto ang paghinga ni Dalisay. Nasa litrato si Marco. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakapulupot ang braso nito sa baywang ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng isang hapit na itim na bestida.
Ang nangiti sa labi ni Marco ay totoo at masaya. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Sila ay nasa isang magarbong bar. Magkadikit ang kanilang mga katawan. Tila sila lang ang tao sa mundo. Nabitiwan ni Dalisay ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet ng walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang ingay ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang silid ay umikot. Ang tibok ng puso na narinig niya kaninang umaga, ang tibok ng puso ng kanyang anak ay napalitan ng isang mabilis at masakit na kabog sa loob ng sarili niyang dibdib. Ang Nuhon Vidoy luwa ay may larawan na ngayon at winasak nito ang lahat. Hindi na muling nakatulog si Dalisay. Ang bawat paghinga ni Marco sa kanyang tabi ay parang insulto. Ang bawat paggalaw nito sa pagkakatulog ay parang apoy na lalong nagpapaalab sa galit at sakit na gumuguhit sa kanyang dibdib. Paano nito nagagawang matulog ng napakahimbing habang ang mundo niya ay gumuho na? Pinulot niya ang cellphone mula sa sahig. Pinakatitigan niyang muli ang litrato. Ang saya sa mga mata ni Marco. Ang pag-aari sa paraan ng pagkakaakbay nito sa baba ay amamtababiki pabinigii. Ang paraan ng paglapit ng mukha ng babae sa kanya, tila may ibinubulong na isang matamis na lihim, isang matinding pagnanais na malaman ang bumalot sa kanya. Sino ang babaeng ito? Anong meron siya na wala kay Dalisay? Nanginginig ang mga daliri. Sinimulan niyang mag-imbestiga. Sa tulong ng background ng bar sa litrato, na pamilyar sa kanya dahil minsan na siyang dinala roon ni Marco, hinanap niya ang social media page ng lugar. Tiningnan niya ang mga post at litratong nakatag sa kanila mula kagabi. At doon, sa isa sa mga group photos, nakita niya ito. Ang babae. Nakatag ang pangalan nito. Isang pag-click lang at ang buong pagkatao nito ay nabuksan sa kanyang harapan. Mahalina Montenegro. Ang pangalan ay kasing ganda at kasing exotic ng kanyang itsura. Isang influencer at model na may daan-daang libong followers. Ang kanyang social media feed ay isang gallery ng karangyaan. Mga biyahe sa ibang bansa, mga mamahaling damit at bag, mga party sa mga pinakasikat na lugar sa syudad. Habang iniscroll niya ang mga litrato, tila sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso. May isang litrato si Mahalina nakuha sa isang yate na may caption na "Sailing away from all the drama." Natandaan ni Dalisay ang linggong yon. Sinabi ni Marco na mayroon siyang business conference sa Batangas. May isa pang litrato ng isang mamahaling brilyanteng pulseras sa kanyang braso. Iyon ang pulseras na nakita ni Dalisay sa resibo sa loob ng bulsa ng suit ni Marco. 2 buwan na ang nakakaraan. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Marco na yun ay isang corporate gift para sa isang importanteng kliyente. Ang kliyente pala ay ang babaeng ito. Ang bawat post, bawat ngiti, bawat caption ay isang patunay ng matagal ng panloloko. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang buong buhay na itinayo ni Marco sa kanyang likuran. Hindi na niya kinaya. Sa pagsikat ng araw, ang galit sa kanyang dibdib ay mas naging nagniningas kaysa sa sikat ng araw na tumatagos sa kanilang bintana. Ginigising na niya si Marco, hindi sa isang halik, kundi sa isang malamig at nanginginig na boses. "Marco, gumising ka." Naginat ito at nagmulat ng mata. Isang pekeng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Good morning, mahal." Ngunit ang ngiti ay naglaho nang makita nito ang itsura ni Dalisay, ang pamumutla, ang namamagang mga mata, at ang malamig na galit sa kanyang titig. Itinapat niya ang cellphone sa mukha nito. Ang litrato nila ni Mahalina ang nakabalandra. "Ipaliwanag mo to," sabi niya. Bawat salita ay matigas at mabigat. Natigilan si Marco. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Isay, saan mo nakuha yan?" "Hindi mahalaga kung saan ko nakuha.
Ang mahalaga ay ang katotohanan. Sino siya, Marco? Gaano na katagal? It's not what you think. Mabilis niyang sagot. Umupo sa kama at sinubukang hawakan ng kamay niya, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Business associate lang yan. Nagkataon lang na, business associate? Tumaas ang boses ni Dalisay, hindi na napigilan ng pait. Kaya pala ang pabango niya ay nakakapit sa damit mo kagabi? Kaya pala ang corporate gift mo ay nasa braso niya? Huwag mo akong gawing tanga, Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang pagkataranta sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng depensa at pagkatapos ng galit. Fine! Sigaw nito, tumatayo na mula sa kama. Ano ang gusto mong marinig, ha? Oo, meron kaming relasyon. Masaya ka na. Ang pag-amin nito ay parang isang malakas na sampal. Kahit alam na niya, iba pa rin pala kapag narinig mo na mismo mula sa bibig nito. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi pa ba ako sapat? Ang pamilya natin, ang anak natin, wala ba itong halaga sa'yo? Huwag mong isama ang bata dito, Dalisay. Ganti nito. This is about us. Palagi ka na lang nagrereklamo. Palagi ka na lang malungkot. Nakakasakal na. Si Mahalina, she's fun. She understands the pressures I have. Hindi siya demanding na tulad mo. Ang bawat salita ay isang patalim. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya pa ang nakakasakal. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa kanya, para sa pamilya nila. Binitawan niya ang kanyang trabaho, tinalikuran ang kanyang mga pangarap para lang maging perpektong asawa. At ito ang igaganti nito sa kanya? Ako? Demanding. Hindi makapaniwalang sagot niya. Ang hiningi ko lang ay ang oras mo, Marco. Ang pagmamahal mo. Iyan ba ay sobrang demanding para sa'yo? Nakikita mo? Ito mismo ang sinasabi ko. Sigaw nito, dinuduro siya. You're being hysterical. Buntis ka lang kaya ka nagkakaganyan. You're being too emotional. Iyon na ang huling dagok. Ginamit pa nito ang kanyang pagbubuntis laban sa kanya. Ang sagradong bagay na dapat sana ay magbubuklod sa kanila ay ginawa nitong sandata para ipamukha sa kanya na siya ay mahina at wala sa katinuan. Hindi na siya sumagot. Wala nang saysay. Ang Marco na kaharap niya ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya. Isa na itong estranghero. Habang nag-aaway sila, isang notifikasyon ang muling umilaw sa cellphone ni Dalisay na naiwan sa ibabaw ng kama. Isa itong story mula sa Instagram ni Mahalina. Galing sa banyo ng isang mamahaling kondo, nakasuot ito ng isang sedang roba. Ang caption, starting the day right with a beautiful view and thoughts of my one and only M. Can't wait for our future. Ipinakita niya ito kay Marco. Ang future ninyo? Paano naman ang future natin, Marco? Ang future ng anak mo? Bago pa makasagot si Marco, tumunog ang cellphone nito. Nakita ni Dalisay ang pangalan sa screen. Mahalina. Tiningnan siya ni Marco. Pagkatapos ay ang tumutunog na telepono. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isang saglit ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Dalisay. Baka piliin siya nito. Ngunit pinatay ni Marco ang tawag. Tumingin ito sa kanya ng may malamig na determinasyon. Kailangan kong umalis. May meeting ako. Meeting? Mapaklang tumawa si Dalisay. O baka naman may sunog kang kailangang patayin? Hindi na ito sumagot. Mabilis itong nagbihis, kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad palabas ng silid. Hindi man lang ito lumingon. Naiwan si Dalisay sa gitna ng nagkalat nilang mga damit at wasak na mga pangarap. Nanginginig siyang napaupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na alam niyang makikinig sa kanya. Hello, Nay? Sabi niya sa basag na boses nang sagutin ng kanyang ina ang tawag mula sa Hacienda Luntian. Anak? Isay? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari?
Hindi na niya napigilan. Humagulgol siya. Ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya ay bumuhos. Nay, si Marco po, may iba na siyang babae. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang mahinahong boses ng kanyang ina. Umuwi ka muna rito, anak. Dito sa hasyenda. Hihintayin ka namin. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Ngunit bago pa niya maibuhos ang lahat, isang text message ang dumating sa telepono ni Marco na naiwan nito sa bedside table sa kanyang pagmamadali. Dahil sa galit, binuksan niya ito. Galing kay Mahale. Ang mensahe ay maikli ngunit malinaw. Pumili ka, Marco. Siya o ako. Hindi ako magiging pangalawa lang habang buhay. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, bumukas ang pinto. Si Marco bumalik, ngunit hindi para sa kanya. Kinuha nito ang naiwang telepono. Tiningnan nito ang text. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Kailangan natin ng espasyo, Isay. Sabi nito sa isang boses na pinal at walang kabuhay-buhay. Siguro mas mabuti kung umuwi ka muna sa nanay mo. For a while. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay mas malamig pa kaysa sa biglang pagbuhos ng ulan sa labas. Umuwi ka muna sa nanay mo. Hindi iyon isang mungkahi. Iyon ay isang utos. Isang pagtataboy. Hindi. Mariin niyang sagot. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang determinasyon. Hindi ako aalis. Ito ang pamamahay ko. Dito naninirahan ang anak mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Pamamahay mo. Dalisay, nakapangalan sa akin ang lahat ng ito. Wala kang kahit ano. Lumakad ito patungo sa malaking walk-in closet at paglabas nito, may hila-hila na itong isang maleta. Ang maleta niya. Itinapon nito yon sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong pagkatao ni Dalisay. Nakahanda na ang mga gamit mo, sabi nito. Walang bakas ng kahit anong emosyon. Para hindi ka na mahirapan pa. Nakahanda na. Ibig sabihin, planado na ito. Ang lahat ng ito ay matagal na niyang binalak. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang umaalab na galit. Hayop ka, Marco? Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, sinugod niya ito at pinaghahampas ang dibdib nito. Hayop ka! Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa'yo, ganito lang, itatapon mo ako na parang basura dahil lang sa isang babaeng kailan mo lang nakilala. Hinayaan lang siya nitong saktan siya. Ang mga braso nito ay nasa magkabilang gilid, tila isang estatwang bato. Nang mapagod si Dalisay, doon lang nito hinawakan ang kanyang mga pulsuhan. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at masakit. Tapos na tayo, Dalisay, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Tila sinisiguradong tatatak iyon sa kanyang isipan. Umalis ka na, habang nakakapagtimpi pa ako. Habang nagsasalita ito, ang mga mata ni Dalisay ay napadako sa may hagdanan. Sa itaas, sa dilim, may nakatayo. Isang anino. Ngunit kahit malayo, kilala niya kung kanino ang hubog ng katawang yon. Si Mahalina. Nakatayo roon. Nanonood. Na may isang bahagyang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang eksenang ito, ang pagpapalaya sa kanya, ay isang palabas para sa babaeng yon. Isang huling pagmamakaawa ang kumawala sa kanya. Binitawan niya ang lahat ng kanyang natitirang dignidad. Lumuhod siya sa sahig, sa paanan ni Marco, at niyakap ang mga binti nito. Marco, pakiusap. Humagulgol siya. Huwag mong gawin to sa amin. Hindi para sa akin. Kung hindi para sa anak natin, maawa ka sa kanya. Inilagay niya ang kamay ni Marco sa kanyang tiyan. Anak mo to, Marco. Dugo mo at laman. Ngunit kinuha ni Marco ang kamay nito, pabalik na para bang napaso.
Itinulak siya nito palayo. Hindi marahas, ngunit sapat na para mawalan siya ng balanse. Wala kang mapapala sa pag-arte mo, Dalisay. Umalis ka na. Tinalikuran na siya nito at umakyat sa hagdanan patungo sa direksyon kung nasaan si Mahalina. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang silid. At pagkatapos, katahimikan. Iniwan siyang mag-isa sa sala, kasama ang isang maleta at ang durog niyang puso. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon sa gitna ng kadiliman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na patak ng ulan sa labas at ang sarili niyang mga hikbi. Sa huli, pinilit niyang tumayo. Dahan-dahan niyang hinila ang maleta patungo sa pinto. Bawat hakbang ay isang pasakit. Habang binubuksan niya ang malaking pinto ng mansyon, muli niyang sinulyapan ang hagdanan. Umaasa. Umaasa na bababa si Marco na sasabihing nagkamali lang siya, na isa lang itong masamang panaginip. Ngunit walang dumating. Paglabas niya, sinalubong siya ng malakas na hangin at ng rumaragasang ulan. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang mamahalin niyang bestida ay dumikit sa kanyang balat. Ang malamig na tubig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay malalabo sa likod ng kanyang mga luha. Ang mga alaala nila ni Marco ay bumabalik. Ang kanilang kasal, ang kanilang unang bahay, ang araw na nalaman nilang magkakababy na sila. Ang bawat masayang alaala ay isa na ngayong sundang na humihiwa sa kanyang puso. Ang sakit sa kanyang dibdib ay pisikal na. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang biglaang takot ang bumalot sa kanya para sa kanyang anak. "Baby, kapit ka lang," bulong niya sa hangin. "Kakayanin natin to." Ngunit ang kanyang katawan ay may sariling isip. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga tunog ng syudad ay humina. Nararamdaman niyang babagsak na siya. Bago pa man siya bumagsak sa basang semento, isang kadiliman ang lumamon sa kanyang paligid. Ang huli niyang nakita ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang paparating na sasakyan. Nagising si Dalisay sa amoy ng mamahaling libro at bagong timplang kape. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa isang ospital. Nakahiga siya sa isang malambot na leather sofa sa loob ng isang eleganteng opisina. Ang kanyang mga damit ay tuyo na at meron siyang makapal na cashmere blanket na nakabalot sa kanya. Sa isang maliit na mesa sa kanyang tabi ay may isang baso ng maligamgam na tubig. "Mabutit gising ka na." Isang kalmado at matatag na boses ng babae ang nagsalita. Napalingon si Dalisay. Nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk ang isang babae. Nasa mga huling bahagi ng 40s o maagang 50s, mayroon itong buhok na maayos na nakapusod. Nakasuot ng isang matalinong business suit at may suot na salamin na nagpapatingkad sa talas ng kanyang mga mata. May awtoridad sa kanyang tindig, ngunit mayroon ding kakaibang kabaitan sa kanyang ekspresyon. "Nasaan po ako? Anong nangyari?" Tanong ni Dalisay. Sinisikap na umupo. "Dahan-dahan lang," sabi ng babae. Tumatayo at lumalapit sa kanya. "Hinimati ka sa kalsada. Nakita ka ng driver ko. Dinala ka namin dito sa opisina ko dahil ito ang pinakamalapit. Huwag kang mag-alala. Ipinasuri na kita sa doktor na kliyente ko. Ayos ka lang. At ang baby mo, pagod at stress lang." Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Dalisay sa sobrang ginhawa. "Salamat po." "Salamat." Umupo ang babae sa isang silya sa tapat niya. "Walang anuman. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Ako nga pala si Liwayway Jimenez." Inilahad nito ang kanyang kamay. Kahit nag-aalinlangan, tinanggap ito ni Dalisay. Ang kamay ni Attorney Jimenez ay mainit at matatag. "Dalisay po. Dalisay Aguilar."
Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Atty. Jimenez, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Alam ko kung sino ka, Mrs. Aguilar. Nagulat si Dalisay. Paano po? Ang asawa mo, si Marco Aguilar, ay isang kilalang tao sa mundo ng negosyo, paliwanag ng abogado. At ang mga balita, lalo na ang mga chismis, ay mabilis kumalat. Yumuko si Dalisay, na puno ng hiya. Ang personal niyang trahedya ay isa na palang pampublikong espekulasyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aminado niya sa mahinang boses. Pinalayas niya ako. Wala akong matutuluyan. Wala akong pera. Wala akong lahat. Tiningnan siya ni Atty. Jimenez nang may matinding awa, ngunit meron ding apoy sa kanyang mga mata. Ang akala mo lang ay wala kang lahat, Dalisay, ngunit diyan ka nagkakamali. Tumayo si Atty. Jimenez at naglakad patungo sa kanyang bintana na tanaw ang nagliliwanag na skyline ng syudad. Ang ulan ay tumila na. Matagal ko nang pinag-aaralan ang kaso ng pamilya ninyo, Dalisay. Sabi nito, nakatalikod pa rin sa kanya. Ang boses nito ay biglang naging seryoso. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi alam ng asawa mo na hawak niya. Humarap itong muli sa kanya. Ang kabaitan sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang matalas na determinasyon. Mrs. Aguilar, sinundan kita. Inutusan ko ang driver ko na bantayan ka sa labas ng mansyon ninyo ngayong gabi dahil may kutob akong mangyayari ito. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ano po? Bakit? Naglakad pabalik si Atty. Jimenez sa kanyang mesa. May kinuha mula sa isang drawer at inilapag iyon sa coffee table sa harapan ni Dalisay. Isang folder na may lamang makakapal na dokumento. Dahil naniniwala akong matutulungan kita. Sabi ni Atty. Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may diin. Hindi lang para makabangon, kundi para bawiin ang lahat ng dapat ay sayo at sa magiging anak mo, baka higit pa. Tumingin si Dalisay sa folder pagkatapos ay sa seryosong mukha ng babaeng nasa harapan niya. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung bakit siya nito tinutulungan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkalugmok, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Ang babaeng ito, na parang isang anghel na ipinadala mula sa langit sa pinakamadilim niyang gabi, ay nag-aalok ng isang bagay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Isang pagkakataong lumaban. Nakatitig si Dalisay sa folder na nasa ibabaw ng mesa. Ang makapal na papel sa loob ay tila may sariling bigat. Isang bigat na hindi niya maintindihan. Isang abogadong hindi niya kilala ang nagligtas sa kanya mula sa lansangan. At ngayon ay nagsasabing may paraan para lumaban siya. Masyadong mabilis, masyadong imposible. Hindi ko po maintindihan, attorney. Umiling siya. Paanong matutulungan ako nito? Si Marco, makapangyarihan siya. Lahat ng ari-arian, lahat ng pera, sa kanya. Isa lang akong simpleng asawa na walang sariling ipon. Umupo si Atty. Liwayway sa tapat niya. Binuksan ang folder at inilatag ang mga dokumento. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at tiyak. Hindi ito tungkol sa kung anong meron ka ngayon, Dalisay. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakalaan para sa kinabukasan, partikular, para sa kinabukasan ng dinadala mo. Itinuro niya ang isang partikular na dokumento, isang lumang papel na may tuyong selyo. Ito ay isang trust agreement, isang lihim na tipan, kung gugustuhin mo. Itinatag ito ng yumaong ama ni Marco, si Don Ignacio Aguilar. Maraming taon na ang nakalipas. Isang trust. Para saan po? Para sa kanyang mga lehitimong apo. Paliwanag ni Atty. Liwayway, at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nakasaad dito na ang malaking porsyento ng voting shares ng Aguilar Prime Holdings, ang mismong puso ng kanilang imperyo, ay hindi direktang mamanahin ni Marco.
Ito ay ilalagay sa isang trust fund na mapupunta lamang sa kanyang mga magiging anak mula sa isang legal na asawa. Parang huminto ang mundo ni Dalisay. Sinubukan niyang iproseso ang mga salita. Ibig sabihin, pagpapatuloy ng abogada. Ang anak na dinadala mo ngayon ang siyang tunay na tagapagmana ng karamihan sa yaman ng mga Aguilar. At bilang ina, at legal guardian niya, ikaw ang magkakaroon ng kontrol sa trust na yon hanggang sa umabot siya sa tamang edad. Isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tanging naririnig ni Dalisay ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Pero, paanong hindi ito alam ni Marco? Dahil ang asawa mo ay arogante? Diretsong sagot ni Atty. Lee Jimenez. Katulad ng kanyang ama, naniniwala siyang siya ang hari ng kanyang mundo. Ang mga legal na dokumentong tulad nito ay tiningnan niya bilang formalidad lamang. Hindi niya pinag-aksayahang basahin ang mga komplikadong probisyon sa pag-aakalang lahat ay mapupunta sa kanya. Ngunit ang kanyang ama, si Don Ignacio, ay mas tuso. Ayaw niyang mapunta ang yaman ng pamilya sa kung sino-sinong babae lang. Kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ang kanyang dugo. Biglang nag-flashback sa isip ni Dalisay ang lahat ng pagpapahirap na dinanas niya. Ang malamig na pagtrato ni Marco, ang amoy ng pabango ni Mahalina, ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang nag-aapoy na determinasyon, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang anak niya, ito pala ang tunay na may-ari ng lahat ng ipinagkakait sa kanila. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa kanyang durog na puso. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Atty. Liwayway. Wala na ang bakas ng pagiging biktima sa kanyang mukha. Ano po ang kailangan kong gawin? Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Atty. Liwayway Jimenez. Magtiwala ka sa akin. Ang tawa ni Mahalina ay parang musika sa pandinig ni Marco. Umalingaungaw ito sa loob ng marangyang penthouse unit na inuupahan niya para dito. Nakaupo ito sa kanyang kandungan, ang isang kamay ay nakapulupot sa kanyang batok, habang ang isa naman ay hinahaplos ang maliit at itim na kahon na hawak niya. "Oh my God, baby! Is that for me?" Malamig nitong tanong. "Sino pa ba?" Nakangising sagot ni Marco at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace. Ang mga bato ay sumasayaw sa ilalim ng mga ilaw ng syudad na tanaw mula sa floor-to-ceiling na bintana. "It's gorgeous!" Tili ni Mahalina at hinalikan siya nito ng napakatamis. "Is this a celebration?" "A celebration for our new beginning," sabi ni Marco, habang isinusuot ang kwintas sa leeg nito. Wala na si Dalisay, wala nang hadlang. Ang pag-alis ni Dalisay ay mas madali kaysa sa inakala niya. Pagkatapos ng kaunting drama, umalis din ito. Mahina. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip niya kapag naiisip niya si Dalisay. Masyadong emosyonal, masyadong simple. Hindi tulad ni Mahalina na matalino, ambisyosa at kapantay niya. "Paano ang divorce?" Tanong ni Mahalina. Hinahaplos ang malamig na brilyante sa kanyang balat. "Magiging magulo ba yon?" Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay. "Huwag mo nang problemahin yon. My lawyers will handle her. Bibigyan ko siya ng maliit na settlement para manahimik. She'll sign." Wala naman siyang alam sa mga ganyan. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Oras na para simulan ang proseso. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney Robles. "Robles?" Bungad niya nang sagutin ang tawag. "I need you to draft divorce papers and a settlement agreement for Dalisay. Make it modest, enough for her to start over, but not enough to be a nuisance."
Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Marco, sabi ni Attorney Robles, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Are you sure about this? Sa kalagayan ni Dalisay, buntis siya. The court might not look favorably on that. She's being emotional because of the pregnancy. I am the victim here. Mayabang na sagot ni Marco. Just do it. I want this over and done with. She won't fight, hindi niya kayang lumaban. Kung yan ang gusto mo, sisimulan ko na. Pero Marco, payong kaibigan, baka mas magandang ayusin niyo muna ito ng maayos. The Aguilar name is fine. I am in control. Putol ni Marco sa sinasabi ng abogado. Just send her the papers. Ibinaba niya ang tawag ng may ngiti. Simple. Ganoon lang kadali. Sa isip niya, naglalaro na ang mga plano para sa hinaharap. Isang European vacation kasama si Mahalina, mga bagong business deals, isang buhay na malaya sa kadramahan. Humigop siya ng kanyang mamahaling alak, ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Si Dalisay ay isa na lamang kabanata sa kanyang buhay na malapit ng magsara. Isang maliit na abala na malapit ng matapos. Ngunit kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir? Bulong nito. May naghihintay po sa inyo sa labas, mula sa korte. Napakunot ang noo ni Marco. Anong kailangan nila? May dala po silang sulat para sa inyo. Urgent daw po. Naiinis na tumayo si Marco at lumabas ng conference room. Sa lobby, isang lalaking nakauniforme ang naghihintay. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, ang kanyang pagkayamot ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos, nang hindi makapaniwalang pagtawa, nasa loob ang isang petisyon. Isang petisyon na inihain ni Dalisay Rosales Aguilar. Humihiling ito ng isang emergency hearing for the temporary freezing of assets related to the Ignacio Aguilar Trust Fund. Ang pangalan ng abogado sa ilalim ng petisyon, Attorney Liwayway Jimenez. Napatawa si Marco ng malakas, sapat na para pagtinginan siya ng mga empleyado sa lobby. Si Dalisay, naghain ng kaso? At sino naman itong Liwayway Jimenez? Marahil isang public attorney na gustong sumikat. Is this a joke? Sabi niya sa sarili, habang nilulukot ang sulat. Ito ay isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Isang maliit na langgam na sinusubukang harangin ang isang higante. Nakakatawa. Itinapon niya ang nilukot na papel sa basurahan. Hindi niya sasayangin ang oras niya sa kalokohang ito. Bumalik siya sa board meeting, ang kanyang isip ay nakatuon na sa mas mahahalagang bagay. Hindi niya alam na ang maliit na langgam na kanyang minamaliit ay nagsimula nang maghukay sa mismong pundasyon ng kanyang imperyo. Naglakad si Marco sa pasilyo ng Hall of Justice na may kumpiyansa ng isang hari na pumapasok sa kanyang sariling palasyo. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay perpektong nakalatag sa kanyang mga balikat at ang makintab niyang sapatos ay gumagawa ng isang matatag na tunog sa sahig na marmol. Ito ay isang abala lamang, isang maliit na batong kailangan niyang sipain mula sa kanyang dinaraanan. Sa kanyang tabi ay si Attorney Robles, ang kanyang batikang abogado, na may hawak na manipis na folder. Marco, I still think we should have offered a more substantial settlement. Relax, Robles. Putol ni Marco. Isang maliit na nangisi ang gumuhit sa kanyang labi. This is just a scare tactic. Dalisay is harmless. She's probably crying in some corner right now. After this hearing, she'll come to her senses and take whatever we offer. Pumasok sila sa silid hukuman. Maliit at malamig ang lugar. Sa kabilang panig, nakaupo si Dalisay. Nagulat si Marco. Hindi ito ang Dalisay na inaasahan niya. Wala ang pamumula ng mga mata. Wala ang itsura ng isang taong talunan. Sa halip, nakaupo ito ng tuwid.
Nakasuot ng isang simpleng bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Mayroon siyang tahimik na dignidad. Sa tabi niya ay ang abogadong yon, si Liwayway Jimenez, na abala sa pag-aayos ng isang makapal na bunton ng mga dokumento. Kinutuban ng bahagya si Marco, ngunit iwinaksin niya ito. Isang palabas lang ang lahat ng ito. Nagsimula ang pagdinig, mabilis at formal ang mga pangyayari. Inilatag ni Attorney Robles ang kanilang posisyon na ang petisyon ni Dalisay ay walang basihan at isang anyo lamang ng panggigipit mula sa isang asawang may hinanakit. Pagkatapos, tumayo si Attorney Liwayway Jimenez. Your Honor, nagsimula siya sa isang boses na kalmado, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi po kami naririto para pag-usapan ang isang simpleng alitan ng mag-asawa. Naririto kami para protektahan ang karapatan ng isang batang hindi pa naisisilang, ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng Aguilar Prime Holdings. Ayon na rin sa huling habili ng nagtatag nito, si Don Ignacio Aguilar. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Tiningnan ni Marco C. Robles na nagkibit-balikat lang. Objection, Your Honor, sabi ni Robles. That is a baseless accusation. Is it, Counselor? Tanong ni Attorney Jimenez, at sa pagkakataong yon, kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang bunton. Luma na ang papel, naninilaw na sa paglipas ng panahon, ngunit ang selyo at pirma ay malinaw. May I present to the court the original, notarized copy of the Aguilar Family Trust Agreement, signed by Don Ignacio Aguilar himself. Iniabot niya ito sa clerk ng korte. Ang blangkong ekspresyon sa mukha ng hukom ay dahan-dahang nagbago habang binabasa niya ito. Ayon sa Section 3, Paragraph B ng kasunduang ito, pagpapatuloy ni Attorney Jimenez, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. 70% of the controlling shares of Aguilar Prime Holdings are to be held in this trust, to be inherited directly by any and all legitimate offspring of Mr. Marco Aguilar. Until such time that an heir reaches the age of majority, the full administrative control of this trust shall be granted to the heir's legal guardian. Nanlamig si Marco. Naalala niya ang dokumentong yon, isang makapal na papel na pinapirma sa kanya ng mga abogado ng kanyang ama. Pagkatapos nitong mamatay, hindi niya yon binasa. Para saan pa? Sa kanya naman ang lahat. Your Honor, this is outrageous. Sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. This is my company. I built it. Silence, Mr. Aguilar, mariing sabi ng hukom. Ang mga mata ay nakapako sa kanya. Or I will hold you in contempt. Natahimik si Marco, ngunit ang kanyang puso ay kumakarera na. Tumingin siya kay Dalisay, nakatingin din ito sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may kakaibang awa. At iyon ang mas nagpagalit sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri sa dokumento, nag-angat ng tingin ang hukom. Ang kanyang desisyon ay mabilis at walang paligoy. Based on the evidence presented, this court finds sufficient grounds to believe that the interests of the unborn heir are at risk. Therefore, this court orders a temporary freeze on all assets, properties, and bank accounts directly linked to the Ignacio Aguilar Trust Fund, pending a full and thorough investigation. Bang! Ang tunog ng gavel ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Marco. Hindi ito nangyayari. This is ridiculous, bulalas ni Attorney ni Robles. Your Honor, we will appeal this. That is your right, Counselor. But as of this moment, the order stands. Natapos ang pagdinig. Habang nagliligpit ng gamit sina Dalisay at ang kanyang abogada, si Marco ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Paglabas niya ng silid hukuman, ang kanyang cellphone ay biglang umalingaw-ngaw. Si Mahalina. Marco? What the hell is happening? Sigaw nito sa kabilang linya
Ang boses ay puno ng pagkataranta. I was trying to buy a new bag sa Chanel and my credit card was declined. Declined, Marco? Nakakahiya. I'm handling it. Pilit na pinakalma ni Marco ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. You better handle it. Paano na ang trip natin sa Paris next week? Nakabook na yon. Marco, ayusin mo to. At ibinaba nito ang tawag. Dumiretso si Marco sa kanyang opisina sa Aguilar Tower, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit pagpasok niya, ang lugar ay tila naging isang kulungan. Ang lahat ng nakikita niya, ang mga mamahaling painting, ang mga antigong kasangkapan, ay bahagi ng trust. Hindi na niya pag-aari. Ang galit na kanyang pinipigilan ay sumabog. Sa isang malakas na sigaw, kinuha niya ang isang mamahaling porselanang florera mula sa isang pedestal at ibinato ito ng buong lakas sa pader na salamin sa likod ng kanyang mesa. Crash! Ang tunog ng nabasag na florera ay umaling-awngaw sa buong opisina. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig na parang mga luhang kristal. Humihingal, napasandal si Marco sa kanyang mesa. Tinitingnan ang pinsalang kanyang ginawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Marco Aguilar ang tunay na takot. Ito ay hindi na isang simpleng away mag-asawa. Ito ay isang digmaan. At sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pagdinig sa korte. Mga pulong kasama si Attorney Liwayway at mga gabing walang tulog. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Dalisay ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating takot ay napapalitan ng tapang. Ang dating kalituhan ay napapalitan ng kaliwanagan. Ang bawat legal na dokumentong binabasa niya, ang bawat estratehiyang pinag-uusapan nila ni Attorney Liwayway ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nakatira siya ngayon sa isang maliit ngunit disenteng apartment na inayos ni Attorney Liwayway. Malayo sa karangyaan ng mansyon ni Marco, ngunit dito nakahanap siya ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman niyang mayroon siyang sariling espasyo, isang lugar kung saan hindi siya anino ng sinuman. Sa araw ng pinal na pagdinig tungkol sa trust fund, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot kay Dalisay. Ano man ang mangyari, alam niyang ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak. Pumasok siya sa silid hukuman. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na mas malaki na ngayon. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marco. Ang dating kumpiyansa nito ay naglaho na. Napalitan iyon ng isang gusot na itsura, ng maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ng isang aura ng desperasyon. Sa tabi niya, wala si Attorney Robles, isang mas batang abogado na hindi pamilyar kay Dalisay ang katabi nito. Tila ninenerbiyos. Nabalitaan niyang bumitiw na si Attorney Robles sa kaso. Pagkatapos ng kanilang huling pagtatalo, nagsimula ang paglilitis. Ang bawat panig ay naglahad ng kanilang huling argumento. Ngunit sa puntong ito, ang lahat ay formalidad na lamang. Ang ebidensya ay malinaw. Ang dokumento ay hindi mapapabulaanan. Pagkatapos ng tila, walang katapusang paghihintay, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. After a thorough review of all evidence presented, including the original trust agreement of Don Ignacio Aguilar and the irrefutable proof of Mrs. Dalisay Aguilar's pregnancy, this court has reached a decision. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napahawak ng mahigpit si Dalisay sa braso ng kanyang upuan. This court hereby rules in favor of the petitioner. Patuloy ng hukom. The Ignacio Aguilar Trust Fund is valid and binding. The unborn child of Mr. and Mrs. Aguilar is the sole legal heir to the 70% controlling shares of Aguilar Prime Holdings. Huminto ang paghinga ni Dalisay. Sa kabilang panig,
Nakita niyang napapikit ng mariin si Marco, na para bang sinasampal ng isang hindi nakikitang kamay. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Furthermore, sabi nito, ang kanyang tingin ay nakatuon ngayon kay Dalisay. As per the provisions of the trust, this court grants full administrative and fiduciary control of the said trust to the child's legal mother and guardian, Mrs. Dalisay Rosales Aguilar, effective immediately. Bang! Ang tunog ng gavel sa pangalawang pagkakataon ay hindi na tunog ng isang putok ng baril. Ito ay tunog ng pagbagsak ng isang imperyo at ang pagsilang ng isang bago. Nabitawan ni Dalisay ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Dahan-dahang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan o sakit. Ito ay mga luha ng paglaya, ng katarungan. Sa kabila ng silid, ang reaksyon ni Marco ay mas matindi. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkagimbal. Tumingin siya sa kanyang abogado. Pagkatapos ay sa hukom, pagkatapos ay sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Dalisay ang lahat. Galit, pagkalito, at isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagsisisi. Natapos ang lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Bago pa man sila makalabas ng gusali, ang cellphone ni Atty. Liwayway ay walang tigil na sa pagtunog. Bumagsak ng 30% ang stocks ng Aguilar Prime. Sabi ni Atty. Liwayway habang tinitingnan ang kanyang telepono, isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang labi. Nagpapanik na ang board. Gusto kanilang makausap, Madam Chairwoman. Madam Chairwoman. Ang titulo ay parang banyaga sa pandinig ni Dalisay. Siya na dating asawa lang ay ngayon na ang may hawak ng kinabukasan ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ngunit bago pa man niya maisip ang lahat ng yon, ang tanging gusto niya ay umuwi. Hindi sa malamig na apartment sa syudad, kundi sa tunay niyang tahanan. Kinabukasan, naglakbay si Dalisay patungong probinsya. Pagdating niya sa tarangkahan ng Hacienda Luntian, ang pamilyar na amoy ng lupa at mga puno ng prutas ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay pareho pa rin, ngunit siya ay iba na. Sa veranda ng kanilang lumang bahay, naghihintay ang kanyang ina. Ang muka ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Walang salitang namutawi, niyakap lang siya nito ng mahigpit. Sa yakap na yon, ibinuhos ni Dalisay ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Tapos na, Nay, bulong niya. Tapos na ang laban. Hindi, anak, sagot ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na buhay mo. Naglakad-lakad siya sa kanilang halamanan, sa ilalim ng mga puno ng mangga at santol na kinalakihan niya. Dito, sa katahimikan ng kalikasan, malayo sa gulo ng syudad, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang pera o kapangyarihan. Ito ay ang kapayapaan ng loob, ang kalayaang piliin ang sarili niyang landas. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa mga luntiang burol, isang sasakyan ang pumarada sa di kalayuan. Bumaba mula rito ang isang babaeng hindi niya inaasahang makita dito. Si Mahalina Montenegro. Ngunit ang Mahalina na nasa harapan niya ngayon ay iba. Wala na ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at bakas dito ang pagod at desperasyon. Dalisay, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi ito galit, ito ay isang pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Naghanda si Dalisay para sa isa na namang komprontasyon. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ni Mahalina ay isang bagay na yumanig sa pundasyon ng kanyang bagong tuklas na kapayapaan. Hinawakan ni Mahalina ang sarili nitong tiyan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pakiusap, tulungan mo ako. Pagmamakaawa nito. Si Marco, iniwan na niya ako.
Wala na akong pera at hindi ko alam ang gagawin ko dahil buntis din ako. Ang 4 na sulok ng kanyang opisina sa Aguilar Tower ay naging isang marangyang piitan. Dati, ang lugar na ito ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, isa na lamang itong paalala ng lahat. Nang nawala sa kanya, hindi na siya makapirma ng anumang tseke. Ang kanyang mga business proposal ay nangangailangan na ngayon ng pirma ng isang tao, ni Dalisay. Ang babaeng itinaboy niya. Sinubukan niyang lumaban. Nag-file ang bago niyang abogado ng sunod-sunod na apela at mosyon. Ngunit lahat ay ibinasura ng korte. Ang desisyon ay pinal. Ang batas ay nasa panig ni Dalisay. Ang mga kasosyo sa negosyo na dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay bigla na lang naging abala. Ang kanilang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang kanyang mga imbitasyon ay magalang na tinatanggihan. Tinalikuran na siya ng mundong dati niyang pinaghaharian. Para siyang may ketong, lahat ay umiiwas. Isang hapon, habang nakatitig siya sa kawalan mula sa bintana ng kanyang opisina, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, tumawag po ang bangko. Nag-default na po ang loan para sa penthouse unit na kinuha ninyo." Ang penthouse, ang pugad na ginawa niya para kay Mahalina. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Isa na namang problema. "Ako nang bahala," sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Ngunit ang mas masahol pa ay dumating. Isang balita ang sumabog sa mga business column at gossip sites. Socialite Mahalina Montenegro, pregnant, is the father of fallen tycoon. Hindi siya makapaniwala. Buntis si Mahalina? Bakit hindi nito sinabi sa kanya? Kaagad niyang tinawagan ito. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. "Marco?" Ang boses ni Mahalina sa kabilang linya ay malamig. Malayo sa dating malambing na tono. "Buntis ka? Totoo ba ang balita?" Diretsong tanong niya. Isang buntong hininga. "Oo, at bago mo itanong, sa'yo to." Isang saglit. Dapat ay naramdaman niya ang saya. Isang anak. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang karagdagang bigat sa kanyang dibdib. Isa na namang bibig na kailangan niyang pakainin. Isang buhay na kailangan niyang suportahan sa panahong kahit ang sarili niya ay hindi niya kayang suportahan. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Isang mapaklang tawa ang kanyang narinig. "Para ano, Marco? Para maging katulad din kami ni Dalisay na itataboy mo lang? Nalaman kong buntis ako nung araw na matalo ka sa korte. Ano ang aasahan mong gagawin ko? Magdiwang?" "Mahalina, mag-usap tayo. Ayusin natin to." "Ayusin? Paano mo aayusin, Marco? Wala ka ng pera. Yung penthouse, binabawi na ng bangko. Yung mga credit card ko, lahat kanselado na. Anong ipapakain mo sa amin pag-ibig?" Ang boses nito ay tumaas, puno ng panunumbat. "Hindi kita pababayaan, Mahalina. Pangako, huwag mo akong idamay sa mga pangako mo. Ang kailangan ko ay seguridad. Hindi ako naghihirap sa buong buhay ko para lang bumalik sa wala dahil sa katangahan mo." Katangahan. Ang salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. "Pinili kita," mahinang sabi ni Marco. "Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo." Sigaw nito. "Sana pala, nanahimik ka na lang sa asawa mong tanga. Sana pala, hindi mo na lang siya pinalayas. E di sana, mayaman ka pa rin ngayon. Mayaman pa rin tayo." At sa mga salitang iyon, napagtanto ni Marco ang lahat. Ang lahat ng matatamis na salita, ang mga halik, ang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Lahat ay kasinungalingan. Hindi siya ang minahal ni Mahalina. Ang minahal nito ay ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang buhay na kaya niyang ibigay. Ngayong wala na ang lahat ng iyon, wala na rin siyang halaga. Narinig niya ang pag-click sa kabilang linya. Ibinaba na nito ang tawag. Napaupo si Marco sa kanyang upuan
Ang enerhiya ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Vindicated. Iyon ang naramdaman niya. Ang lahat ng sinabi ni Dalisay tungkol kay Mahalina noon ay totoo pala. At siya, sa kanyang pagiging bulag ay hindi naniwala. Kinagabihan, nagmaneho siya ng walang direksyon. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa pamilyar na daan patungo sa mansyon na dati niyang tinatawag na tahanan. Mula sa di kalayuan, pinanood niya ang bahay. Ang mga ilaw ay nakabukas. May mga hardinero na nag-aayos ng mga halaman sa labas. May mga bagong kurtina sa mga bintana. Nakita niya si Dalisay na lumabas sa pinto, kasama ang isang babaeng tila interior designer. May itinuturo si Dalisay sa may hardin. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isang tunay at payapang nangiti. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na. Siya ay namumukadkad. Sa tabi niya, napansin ni Marco ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada. Ang sasakyan ni Atty. Liwayway Jimenez. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Paano kung kausapin niya si Dalisay? Paano kung magmakaawa siya? Baka maawa ito sa kanya, sa kanilang pinagsamahan. Baka bigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon. Ngunit habang pinapanood niya ito, nakita niya kung gaano ito kasaya at kalmado. Ang kapayapaan sa mukha nito ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita noong sila pa. At napagtanto niya, siya ang dahilan. Siya ang aninong nagpapadilim sa buhay nito. Ngayong wala na siya, malaya na itong sumikat. Isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanya. Si Dalisay ay mas mabuting tao nang wala siya. Paandarin na sana niya ang kanyang sasakyan para umalis ng isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing ito sa kanyang bagong abogado. Marco, masamang balita. Nakatanggap kami ng impormasyon na si Miss Montenegro ay nakikipag-ugnayan na sa isang hiwalay na abogado. Mukhang maghahain siya ng kaso laban sa'yo para sa financial support para sa bata. Sinasabi niyang pinabayaan mo siya. Ibinagsak ni Marco ang kanyang telepono sa upuan sa tabi niya. Ang babaeng pinili niya, ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya, ay ngayon handa na siyang saksakin sa likod para sa pera. Sa loob ng kanyang sasakyan, sa dilim, sa labas ng bahay na dati ay sa kanya, si Marco Aguilar, ang dating hari, ay napahagulgol na parang isang bata. Mag-isa, talunan, at lubos na nagsisisi. Ang unang yak ng sanggol ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Dalisay sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, sa wakas ay nailuwal niya ang isang malusog at napakagwapong batang lalaki. Nang ilagay ng nurse ang munting sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagod ay naglaho na parang bula. Sa unang pagdampi ng malambot nitong pisngi sa kanyang balat, naramdaman ni Dalisay ang isang kapayapaang hindi pa niya naramdaman kailanman. Tinitigan niya ang munting mukha nito, ang perpektong ilong, ang maliliit na daliri, ang mga matang, nakapikit pa. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Ito ang bunga ng lahat ng kanyang pakikipaglaban. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ng kanyang ina na nasa tabi niya. Ang mga mata ay puno rin ng luha ng kaligayahan. Ngumiti si Dalisay at hinaplos ang noo ng kanyang anak. Sinag, bulong niya, dahil siya ang sinag ng araw na dumating sa pinakamadilim kong gabi. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang ipo-ipo ng mga bagong simula para kay Dalisay. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang dating natutulog na Hacienda Luntian ay muling nabuhay. Ang mga lumang gusali ay ipinaayos, ang mga bukirin ay muling tinamnan ng mga bagong puno, at nagbigay siya ng trabaho sa maraming taga-baryo. Ang hacienda ay hindi na lang isang lupain. Ito ay naging isang buhay na komunidad. Ngunit hindi siya doon tumigil. Gamit ang isang bahagi ng yaman mula sa trust fund, itinayo niya ang Sinag Foundation,
isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers, pagbibigay ng legal na tulong, livelihood training, at pansamantalang tirahan. Sa araw ng formal na paglulunsad ng pundasyon na ginanap mismo sa hardin ng Hacienda Luntian, tumayo si Dalisay sa harap ng mga bisita, mga benepisyaryo at ng media. Hawak niya sa kanyang mga braso si Baby Sinag na ngayon ay ilang buwan na. Ang dating Dalisay na mahiyain at laging nakayuko ay wala na. Ang babaeng nakatayo sa entablado ngayon ay isang leader, kalmado, may kumpiyansa at puno ng inspirasyon. Marami sa atin ang nakaranas ng pagbagsak. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami sa atin ang naramdamang nag-iisa tayo sa dilim. Itinayo ko ang Sinag Foundation dahil naniniwala ako na ang bawat pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon para muling itayo ang sarili, mas matatag, mas matalino, at may mas malaking puso. Para sa lahat ng ina na lumalabang mag-isa, hindi kayo nag-iisa. Tayo ang sinag para sa ating mga anak. Nagpalakpakan ang mga tao. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Atty. Liwayway Jimenez, isang nangiti ng paghanga ang nasa kanyang mga labi. Ang babaeng minsan niyang pinulot sa kalsada, basang-basa sa ulan at luha, ay isa na ngayong tanglaw ng pag-asa para sa marami. Ang amoy ng lumang mantika at ang ingay ng tumutulong gripo sa kusina ang gumigising kay Marco tuwing umaga. Mula sa isang mansyon na may 10 katulong, ngayon ay nakatira siya sa isang maliit at nangungupahang apartment sa isang magulong lugar sa syudad. Ang kanyang buhay ay isang paulit-ulit na bangungot. Ang kaso na isinampa ni Mahalina ay kumuha sa kung anumang natitira sa kanyang personal na pera. Pagkatapos makuha ang gusto nito, naglaho na lang ito na parang bula. Dala ang kanilang hindi pa naisisilang na anak at ang lahat ng natitira sa kanyang dignidad. Wala na siyang trabaho. Ang pangalang Aguilar, na dati ay nagbubukas ng lahat ng pinto, ngayon ay tatak ng kabiguan. Nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga natitira niyang personal na gamit, mga relos, mga cufflinks, para lang may pambayad sa upa at pangkain. Isang gabi, pumasok siya sa isang maliit na karinderya para kumain ng hapunan. Ang kanyang pagkain, isang tasang kanin at isang pritong itlog. Habang kumakain, napatingin siya sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa sulok. Nagbabalita ito tungkol sa mga kaganapan sa mundo ng negosyo. At bigla, lumitaw ang kanyang mukha. Ngunit hindi ang kanyang mukha, kundi ang mukha niya. Si Dalisay. Nasa balita ang paglulunsad ng Sinag Foundation. Ipinakita ang maunlad na Hacienda Luntian. Ipinakita si Dalisay na napakaganda sa kanyang simpleng kasuotan habang nagbibigay ng kanyang talumpati. Karga-karga niya ang isang sanggol, isang masayang at malusog na sanggol. Nabitawan ni Marco ang kanyang kutsara. Ang tunog nito ay lumikha ng isang malakas na kalansing sa ibabaw ng kanyang platong lata. Ang kanin sa kanyang bibig ay biglang naging abo. Ang kanyang anak. Iyon ang kanyang anak. Ngayon niya lang ito unang nakita. Pinanood niya kung paano ngumiti si Dalisay, kung paano nito hinalikan ang noo ng sanggol. Ang pagmamahal at kaligayahan sa mga mata nito ay totoo. Isang kaligayahang hindi niya kailanman naibigay. Isang kaligayahang siya mismo ang sumira. Hindi niya nakinaya. Nag-iwan siya ng ilang gusot na pera sa mesa at mabilis na lumabas ng karinderya. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Naglakad siya pabalik sa kanyang apartment, ang dibdib ay naninikip. Pagpasok niya sa kanyang madilim at walang buhay na silid, binuksan niya ang luma niyang wallet. Sa likod ng isang plastik na takip, mayroon pa ring isang litrato. Isang kupas na litrato ni Dalisay, kuha noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti ito, ang mga mata ay puno ng pag-ibig at tiwala.
Isang tiwalang winasak niya. Doon, sa katahimikan ng kanyang miserableng apartment, bumagsak si Marco sa kanyang kama at humagulgol. Umiyak siya para sa lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, ang kanyang asawa. Ngunit higit sa lahat, umiyak siya para sa anak na hindi niya man lang mayakap at para sa lalaking dapat sana ay siya, isang ama at isang asawa. Ngunit nabigo siya. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang kartero. May iniabot itong isang simpleng puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakalagay ay ang kanyang pangalan at address. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Inaasahan niya ang isang legal na sulat, isa na namang demanda. Ngunit sa loob, walang mga salita, walang panunumbat. Isang litrato lang, isang malinaw at close-up na litrato ng isang napakagwapong sanggol na mahimbing na natutulog. Sa likod nito, may isang sulat kamay. Siniyag. Ilang buwan na ang lumipas mula nang matanggap ni Marco ang litrato ni Sinag. Hindi na muling nagpakita si Mahalina. Ang buhay ni Dalisay ay naging tahimik at payapa, puno ng pagmamahal para sa kanyang anak at ng pagpapatakbo sa Hacienda Luntian at Sinag Foundation. Ang kanyang mga araw ay puno ng layunin at kahulugan. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Dalisay kasama si Baby Sinag sa hardin ng hacienda, lumapit ang isang gwardya. "Madam, may naghihintay po sa gate. Ang pangalan po niya, Marco Aguilar." Huminahon ang pagtibok ng puso ni Dalisay. Hindi siya nagulat. Alam niyang darating ang araw na ito. Matapos ipadala ang litrato ni Sinag, hinintay na niya ang pagdating nito. "Papasukin mo," sabi niya sa gwardya. Kalmado ang boses. "Pakisabi, maghihintay ako sa Kapihan Tiwala." Ang Kapihan Tiwala ay isang maliit na coffee shop sa loob ng Hacienda Luntian na itinayo niya para sa mga bisita at sa mga empleyado. Isa itong lugar ng kapayapaan na may simpleng disenyo ngunit puno ng init at ginhawa. Ngunit para sa kanila ni Marco, ito ang magiging lugar kung saan ang dating tiwala ay tuluyang masisira o baka naman magsisimulang maghilom sa ibang paraan. Dinala niya si Sinag sa kapihan kung saan naghihintay na ang kanyang ina. "Nay, si Marco darating. Babantayan mo muna si Sinag, ha?" Tumango ang kanyang ina. May pag-aalala sa kanyang mga mata. "Sigurado ka ba, anak?" "Kailangan to, Nay," mahinang sagot ni Dalisay. "Kailangan nilang magharap. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko." Maya-maya, pumasok si Marco sa kapyan. Ang dating mayabang na tindig ay wala na. Ang mamahalin nitong damit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at faded jeans. Ang kanyang buhok ay may ilang uban na. At ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at pagdurusa. Ngunit ang nakakagulat kay Dalisay ay ang mga mata nito. Wala na ang galit, wala na ang pagmamataas. Napalitan iyon ng pagkaawa sa sarili at sa ilalim nito, isang malalim na pagsisisi. Nakita niya ang kanyang ina na karga-karga si Sinag. Sandaling natigilan si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita ang kanyang anak. Isang masakit na emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "Marco?" sabi ni Dalisay. Tumayo at itinuro ang silya sa tapat niya. "Upo ka." Umupo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Sinag na mahimbing na natutulog sa kandungan ng kanyang lola. Sinag, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Oo, si Sinag," sagot ni Dalisay kalmado. "Anak mo." Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga kape na ginagawa sa likod at ang mga huni ng ibon sa labas.
Gusto kong humingi ng tawad, Dalisay. Nagsimula si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Para sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa lahat ng kasinungalingan, sa pagpapalayas ko sa'yo, sa pagiging bulag ko sa halaga mo. Wala akong karapatan na gawin yon sa'yo, lalo na't daladala mo ang anak natin. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap itong lumabas sa kanyang bibig. Mukha itong totoo. Mukha itong pinagsisisihan ang lahat. Ngunit ang sakit na dinanas ni Dalisay ay hindi basta-basta mawawala. Ang daming nawala sa akin, Marco. Sabi ni Dalisay, walang galit sa kanyang boses, ngunit may bigat. Ang tiwala ko sa pag-ibig, ang pangarap ko ng isang buong pamilya, ang pagkatao ko na ibinigay ko sa iyo ng buo. Inangat ni Marco ang kanyang tingin. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam ko. At pinagsisisihan ko yon higit pa sa kahit anong bagay. Nabulag ako. Nabulag ako sa kapangyarihan at kayamanan. Nabulag ako sa isang babaeng ginamit lang ako. Oo, sabi ni Dalisay. At binayaran mo ang kapalit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Binayaran ko ng buo. Ngayon, wala na ako. Walang pera, walang kaibigan, walang pamilya. Ang lahat ng itinayo ko, nawala. Lahat. Tiningnan siya ni Dalisay. Nakita niya ang tunay na pagdurusa sa mga mata nito. Hindi siya masaya sa nakita niya. Dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Hindi ko to ginawa para maging masaya ka sa pagbagsak ko, Dalisay. Patuloy ni Marco. Dito ako pumunta. Para lang makita siya. Sumenyas ito kay Sinag. Para lang makahingi ng tawad. At para lang, kung pwede, kahit minsan, makita siya ulit. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Huminga ng malalim si Dalisay. Sige, sabi niya. At sa pagkakataong yon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi iyon ngiti ng pag-ibig. Iyon ay ngiti ng pagpapatawad. Ngunit hindi paglimot. Ngiti ng isang babaeng malakas at malaya. Halika. Dahan-dahang tumayo si Dalisay at lumapit sa kanyang ina. Maingat niyang kinuha si Sinag mula sa mga bisig ng kanyang ina at lumapit kay Marco. Heto, sabi niya. Hawakan mo ang anak mo. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang dahan-dahan niyang kinarga ang kanyang anak. Ang una niyang pagkakataon na mayakap ang kanyang sariling dugo at laman. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit at bumuhos ang kanyang mga luha sa ulo ng bata. Hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng pagsisisi at isang kakaibang ginhawa. Pinanood sila ni Dalisay. Ang kanyang puso ay kalmado. Wala na ang galit. Ang sakit ay naghilom na. Ang kapatawaran ay ibinigay na. Ngunit ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay wala na. Nang ilapag ni Marco si Sinag pabalik sa kanyang ina, tumingin ito kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay may pakiusap. Pwede ba akong bumisita minsan? Kahit minsan lang? Ngumiti si Dalisay. Isang nangiting malinaw at matatag. Pwede kang bumisita, Marco, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pagiging pinal. Kahit kailan mo gusto, makikita mo ang anak mo pero tumingin siya sa mga mata nito. Ang kwento nating dalawa, tapos na talaga. Matagal na. 1 taon ang lumipas. Ang Hacienda Luntian ay hindi na lamang isang lupain ng mga puno ng prutas. Isa na itong simbolo ng pag-asa. Sa ilalim ng pamumuno ni Dalisay, ito ay naging isang thriving social enterprise na nagbibigay hindi lang ng trabaho, kundi pati na rin ng edukasyon at suporta sa mga pamilya sa kanilang komunidad. Ang Sinag Foundation naman ay nakatulong na sa daan-daang kababaihan sa buong rehiyon. Si Dalisay Rosales, hindi na Aguilar, ay naging isang pangalan na iginagalang hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang puso at serbisyo. Ang kanyang buhay ay umiikot ngayon sa 2 bagay. Sa kanyang anak, na si Sinag,
na ngayon ay isang masiglang bata na nagsisimula ng maglakad at sa kanyang trabaho sa pagtulong sa kapwa. Ang dati niyang buhay bilang asawa ng isang bilyonaryo ay tila isang malayong panaginip na lamang. Isang maaraw na hapon, nakaupo si Dalisay sa damuhan sa tuktok ng isang maliit na burol sa loob ng hasyenda. Mula roon, tanaw niya ang kabuuan ng kanyang mundo. Sa ibaba, nakita niya si Sinag na masayang naglalaro, tinutulungan ng kanyang lola na humakbang. Hindi kalayuan mula sa kanila, may isang lalaking nakikipaglaro rin kay Sinag, si Marco. Totoo sa kanyang pangako, si Marco ay naging isang regular na bisita sa hasyenda. Tuwing Sabado, dumadating siya, hindi na sakay ng isang mamahaling kotse, kundi ng isang simpleng owner-type jeep. Nalaman ni Dalisay na mayroon na itong maliit na negosyo, isang talyer. Sa bayan, hindi ito malaki, ngunit sapat. Para mabuhay siya ng disente, pinanood ni Dalisay kung paano buhatin ni Marco si Sinag at itaas sa ere. Ang tawa ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa hangin at ang ngiti sa mukha ni Marco ay totoo at walang bahid ng pagkukunwari. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Marco kung paano maging isang ama. Hindi niya ito ginawa para makuha muli si Dalisay. Ginawa niya ito para sa kanyang anak. Ang relasyon nila ngayon ay payapa. May paggalang, may pagkakaibigan, ngunit ang linya ay malinaw. Hindi na ito muling tatawirin. Lumapit sa kanya si Attorney Liwayway Jimenez na nagkataong bumisita rin ng araw na yon. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Ang ganda ng tanawin mula rito," sabi ng abogada, habang iniaabot ang 1 tasa kay Dalisay. "Salamat sa lahat, Liwayway," sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kanyang anak. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." Ngumiti si Attorney Jimenez. "Ginawa mo to sa sarili mo, Dalisay. Ipinakita ko lang sa iyo ang pinto. Ikaw ang nagkaroon ng tapang na pumasok." Tumingin din ito sa direksyon ni Marco at Sinag. "Masaya akong makita siyang ganyan. Nagbago na siya." "Lahat tayo nagbago," sagot ni Dalisay. "Ang mga sugat, kapag naghilom, ay nag-iiwan ng marka. Pero ang mga markang yon ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo katatag." Nagpatuloy sila sa panonood. Isang perpektong larawan ng isang modernong pamilya, hindi perpekto, ngunit buo sa isang kakaibang paraan. Maya-maya, isang lalaki ang umakyat sa burol, papalapit sa kanila. Si Architect David Reyes, ang batang arkitekto na tumutulong kay Dalisay sa pagpapatayo ng isang bagong community center para sa Sinag Foundation. Dalisay at Liwayway. Bati nito, may dalang isang rolyo ng mga plano. "Pinapacheck ko lang sana itong final layout ng bubong." Habang ipinapaliwanag ni David ang mga detalye, hindi napigilan ni Dalisay na mapansin ang sigasig sa mga mata nito. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang kanyang paggalang sa mga pangarap ni Dalisay para sa komunidad. Sa mga nagdaang buwan, naging malapit silang magkaibigan. Mula sa ibaba, nakita ni Marco ang eksena. Nakita niya si Dalisay na nakikipag-usap kay Architect Reyes. Nakita niya ang namangiti sa mga labi ni Dalisay habang nakikinig ito. Isang ngiting iba sa ngiting ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiting may kislap ng posibilidad. Walang selos na naramdaman si Marco. Sa halip, isang tahimik na pagtanggap. Karapat-dapat si Dalisay na maging masaya. Karapat-dapat siyang makahanap ng isang taong mag-aalaga sa kanya sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Ang kanyang kaligayahan ngayon ay sapat nang makita ang kanyang anak na masaya. Bumalik ang tingin ni Dalisay kay David. "Perfect ito, David. Salamat." "Walang anuman," sagot ng arkitekto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Masaya akong maging bahagi ng pangarap mo."
Ang araw ay dahan-dahang lumubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Tumayo si Dalisay. Sa kanyang harapan ay ang kanyang nakaraan, isang lalaking minsan niyang minahal ng buo, na ngayon ay isang kaibigan at ama sa kanyang anak. Sa kanyang tabi ay ang kanyang kasalukuyan, isang matatag na kaibigan at tagapayo. At sa kanyang harapan ay isang posibleng kinabukasan, isang bagong simula. Ngunit higit sa lahat, sa ibaba ng burol, tumatakbo ang kanyang nag-iisang pag-ibig, ang kanyang sinag, ang kanyang sisinag. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng takip silim. Hindi ito ang fairy tale na pinangarap niya noong bata siya. Ito ay mas magulo, mas masakit. Ngunit mas totoo. Siya si Dalisay Rosales, isang ina, isang leader, isang babaeng minsan ay nadapa. Ngunit natutong tumayo muli. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng sinag na naghihintay na sumikat sa kanilang sariling mga umaga. At sa wakas, siya ay tunay na malaya at masaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dalisay at Marco. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataong ito ay nasusugatan, nasisira at nawawala. Ngunit ipinakita rin sa atin ni Dalisay na ang katapusan ng isang kabanata ay hindi katapusan ng buong aklat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon muli. Mas matatag, mas buo, at handang harapin ang isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Dalisay. Kung kayo po ay may mga komento o saloobin, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!